Sa lahat ng mga bautismo sa Biblia, wala nang mas mahalaga at mas misteryoso pa kaysa sa bautismo ni Jesus. Bakit kailangang magpabautismo ang walang kasalanang anak ng Diyos? Bakit siya na walang kailangang linisin ay lumusong sa tubig ng Jordan? Ang bautismo ni Jesus ay hindi tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa kanyang kahandaang makiisa sa mga makasalanan, sumunod sa Ama at maghanda sa kanyang misyon. Isa itong banal na sandali kung saan ang makapangyarihang presensya ng Diyos ay nahayag, nabuksan ng langit at bumaba ang Espiritu. Sa mensaheng ito, ating matutuklasan kung bakit ang bautismo ni Jesus ay huwaran para sa ating lahat, isang halimbawa ng kababaang loob, katwiran at kapangyarihan. Lumapit si Jesus upang magpabautismo. Pagkatapos ay pumunta si Jesus mula sa Galilea sa ilog Jordan upang magpabautismo kay Juan. Ngunit pinigilan siya ni Juan na nagsasabi, "Ako ang nangangailangang magpabautismo sa iyo at ikaw pa ang lumalapit sa akin." Naglakbay dito si Jesus ng halos 70 milya mula sa Galilea patungong Jordan. Nakilala ni Juan si Jesus bilang isang walang kasalanan, ang Mesiyas, at hindi niya nararamdaman na siya'y karapat-dapat na magbautismo sa kanya. Ang bautismo ni Juan ay para sa pagsisisi, kaya't nalilito siya sa kahilingan ni Jesus. Hindi kailangan ni Jesus ang paglilinis, ngunit lumapit siya upang lubos na makiisa sa makasalanang sangkatauhan at lakaran ang daan ng pagsunod alang-alang sa atin. Tinupad ni Jesus ang lahat ng katwiran. Sabi sa 3 kabanata ng Aklat ni Mateo, talatang 15. Sumagot si Jesus, "Hayaan mo na ngayon. Nararapat lamang na gawin natin ito upang matupad ang buong katwiran." Kaya pumayag si Juan. Ang bautismo ni Jesus ay hindi para sa pagsisisi. Ito ay para sa katwiran. Kanyang tinupad ang plano ng Diyos ng perpekto. Sinusunod ang bawat hakbang, kahit na parang hindi ito kinakailangan. Ito ang simula ng kanyang pampublikong ministeryo, ang kanyang ordination moment. Ang kahulugan ng katwiran dito ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang kahulugan ng katwiran dito ay pagtupad sa layuning inihula ng mga propeta. At ang kahulugan ng katwiran dito ay pagkilala sa kanyang sarili bilang kaisa ng mga taong kanyang ililigtas, sang-ayon sa ika-53 kabanata ng Isayas, talatang 12. Sinabi doon, bilang isa sa mga salarin siya itinuring. Kung si Jesus, ang perpektong anak, ay sumunod sa bautismo upang tuparin ang katwiran, gaano pa kaya tayong mga makasalanan? Dapat tayong magpasakop sa kalooban ng Diyos. Nabuksan ang langit, banal na pagpapatunay, sang-ayon sa Aklat ni Mateo, kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Ganito ang sinasabi. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Sa sandaling iyon, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang gaya ng isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Nabuksan ang langit.
Ito'y simbolo ng banal na pag-aproba at pagpapala. Bumaba ang banal na espiritu. Ito yung anointing at pagpahid at pagbibigay ng kapangyarihan kay Jesus para sa ministeryo na sinabi ng Kabanata 61 ng aklat ni Isaias, talatang 1. Nagsalita ang Ama. Ito'y kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ni Jesus, kanyang pagmamahal at pag-aproba. Dito nahayag at ang tatlong banal na pagpapatunay. Si Jesus ay binautismuhan. Siya yung anak. Ang Espiritu Santo ay bumaba gaya ng kalapati at ang Ama ay nagsalita mula sa langit. Ipinapakita ng sandaling ito kung ano ang tunay na kahulugan ng bautismo. Pakikipag-isa sa Diyos, banal na pagpapatunay at espiritual na kapangyarihan. Ang bautismo ni Jesus ay huwaran ng bawat mananampalataya. Bagamat kakaiba ang bautismo ni Jesus, nagsisilbi itong makapangyarihang huwaran para sa atin. Pagsunod. Ang bautismo ay hindi opsyonal. Ito ay isang utos. Ito ang ating unang hakbang sa pampublikong pagsunod kay Kristo. Kababaang loob. Nagpakababa si Jesus upang makiisa sa atin. Ang ating bautismo ay nagsasalita ng ating kababaang loob sa Diyos na nagsasabing, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kapangyarihan. Gaya ng tinanggap ni Jesus, ang Espiritu pagkatapos ng kanyang bautismo, tinatawag din tayong mamuhay na puspos ng Espiritu pagkatapos ng atin. Pagkakakilanlan. Gaya ng sinabi ng Ama na si Jesus ang kanyang minamahal na anak, gayon din, tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 27, kayong lahat na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Ikaw ba'y binautismuhan na bilang pagsunod sa utos ni Kristo? Kung hindi pa, ngayon ang tamang oras upang lumakad sa pananampalataya. Naalala mo ba ang iyong bautismo bilang simula ng iyong pagsuko sa Diyos? Hayaan mong ito'y muling magpanibago ng iyong paninindigan sa Panginoon. Namumuhay ka ba sa kapangyarihan ng Espiritu tulad ni Jesus matapos ang kanyang bautismo? Ang bautismo ay hindi katapusan, kundi simula ng isang buhay na pinangungunahan ng Espiritu. Bilang pangwakas, ang bautismo ni Jesus ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari. Ito ay isang banal na pahayag ng pagsunod, pag-ibig, at kahandaang gampanan ng misyon. Habang pinagmamasdan natin ang kanyang halimbawa, naway tayo rin ay lumusong sa tubig ng pagsunod, tumayo sa ilalim ng tinig ng pag-aproba ng Diyos, at bumangon sa kapangyarihan ng Espiritu upang tuparin ang panawagan niya sa ating buhay. Ang bautismo ay hindi lamang seremonya. Ito'y sandaling nagpapatunay ng ating pampublikong oo sa Diyos. Salamat po.